Eto tingnan po natin ha, at kayo na po humusga kung bakla 'to si John Vic. Sige, bakit naman bakla, Coach Ollie? Basahin natin ha. Ah, Eto nakita ko lang po ito, na pinost 'to ng Batas PH. So, sasabihin ko sa inyo personally hindi ko po alam kung, talagang sinabi ito ni John Vic. I hope hindi niya 'to sinabi, kasi kung talagang sinabi niya ito, nakakahiya. Pero pag-usapan na rin natin, okay? Tingnan natin, ano sabi niya? "It's still within the bounds of his rights." Yung sinabi ni Baste na isang ulo lang naman, yung kay, Bongbong. "I wouldn't put too much weight on the words of Baste. Supot naman 'yan." John Vic, seryoso ka diyan sa sinasabi mo. Okey lang, disclaimer, ulitin ko, hindi ko nadinig 'tong sinabi niya, okey? Pero kung sinabi niya ito, abey, medyo duda na ako dito kay John Vic, parang medyo, hindi ako, opinyon ko lang naman, medyo, 'di ba? Kayo ba sa tingin ninyo bakla 'to? Ako'y nagtatanong lang. Kasi una, nanood 'to ng basketball, ha, payakap-yakap. Hindi ordinaryong ginagawa ng tunay na lalaki yung hindi ka naman player, oo. Tapos nanood ka ng basketball, magyayakap-yakap ka ng lalaki, 'di ba? Ah. Tapos pangalawa, nagpapahuli ng nakahubad, 'di ba? Ah, Tapos pangatlo, nagpunta dun sa rally, kunwari pasugod-sugod, nung nakita marami ng nagkakagulo, huminto. Oh, pumorma, pumustura, 'di ba? Anong tawag ko dun? Rumarampa lang. Nung nakita ng real danger, huminto. Maraming bodyguard, pero huminto. Parang napupunan natin na talagang mahilig rumampa ito. Eto matindi yung pang-apat. Paano mo naman nalamang supot si Baste? 'Di baka binusuhan niya, hindi ko alam. Baka nilagyan yung 'di ba sabi nga ni Claire paiimbestigahan niya yung mga press con ni Baste. Hindi natin alam baka nung nag-press con or, nagkaroon diyan sa, ah, mga press con niya diyan at saka itong huli, hindi ko alam, saan ba 'to? Basta dito sa may bandang, White Plains 'no? Oo, baka pinalagyan ng video, ta's umihi si Baste, nakita supot. Kaya ang tanong ko, ah, John Vic Remulla, may video ka ba para patunayang supot si Baste? Kasi medyo ewan ko lang, sa inyo, pero sa aming mga lalaki, naku, sa mga tunay na lalaki medyo nakakadiri yun. Ibibidyo mo yung habang umiihi or whatever, 'di ba? Hindi ko alam paano nalaman ni John Vic na supot si Baste? Oo. Well, anyway, sana maglabas siya ng ebidensya. Ilabas niya na, ah, para mapatunayan kung supot nga talaga si Baste 'no. Pero seriously, baka mamaya hamunin ka ni Baste ng suntukan, umurong ka. Lalong mako-confirm ng taong bayan na bakla ka. Mag-iingat ka diyan. Hindi kasi si John Vic 'di ko pa naman nakita, pero medyo sa video napupusturan natin nung gumanyan siya. Pero si Baste nakita ko hindi ka uurungan niyan, hindi ka uurungan niyan. Medyo malaking tao 'yan, 'di ba? Baka hamunin ka ng suntukan, hamunin ka ng boxing, umurong ka, 'di ba? Anyway, ah, eto yung mama na nagsasabi na supot si Baste. Pero eto rin yung mama na nagpatupad na hulihin yung mga nakahubad, pero binawi din. Sino ang mukhang supot?
sa inyo ni Baste. Kung ikaw meron kang ipatutupad, dapat magpakalalaki ka na. Hindi yung kakapatupad mo lang, babawiin mo. Wala kang yagballs. 'Di ba? Nagpatupad ka, di dapat yun naaral mo muna. Okay lang mag-fail, pero dapat yun binigyan mo ng pagkakataon, inayos mo. Hindi yung nasabihan ka lang sa social media, bigla mo ng binawi. Di ikaw ang supot. Sino pa ba ang supot? Anyway, kayo na mag-usap ni Baste. Kayo na magtinginan ng ethics kung sino supot sa inyo. Pero ako sigurado ko si Baste hindi. Hindi ko pa nakita. Si Baste nakita ko na, pero yung kanya, hindi ko pa siya nakasabay sa CR eh. Oo, ikaw, nakita mo na, John Vic, nakita mo na yung kay Baste. Anyway, ay nako. Next po tayo. Eto, pag-usapan naman natin, balik tayo dito kay Madriaga at kung gaano katawa-tawa itong paglabas at paglutang ni Madriaga. Na-interview po itong si Kong Defensor. Pakinggan po natin. Sir, pa-react muna doon sa nangyari kaninang umaga at ngayong hapon doon sa... Tandaan natin andyan si Llamas. Alam naman natin propagandist yan. Alam mo, itong si Llamas, ang layo sa katotohanan. Hindi ko alam kung bakit tinawag na political analyst ito. Propagandist pwede, pero political, hindi kasi ang layo ng mga sinasabi niya sa katotohanan. I think, observe nyo ang hirit niya. Justice Committee hearings. Before we go into anything else, it's the most urgent story today, yung appearance po ni Ramil Madriaga. Well, una sa lahat, actually hindi ko na pinanood din. I just saw the snippets of yung umiiyak si Madriaga. Pero nabasa ko yung affidavit. At ako nagugulat talaga dahil ako naging congressman, nakasama ko si Diong first term nung 11 Congress at nung presidente siya, nandyan ako sa Kongreso. Parang barkadang-barkada to si Madriaga, lahat kasama siya sa lahat ng usapan. Kaya nagugulat ako, natatawa doon sa storya na kinikwento niya. Alam mo nung presidente, si Presidente Duterte, and I was a congressman and more or less one of the senior congressmen, siguro nakasalubong ko lang ang Pangulong Duterte ng 2-3 beses na okasyon pa. And masyadong fantastic yung mga kwento niya na kasama siya sa ganitong ginawa, kandidatura, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng ganito. Talagang kagulat-gulat. Yan talaga namang ridiculous, kalokohan, circus yung ginawa nila dyan sa Kamara at hinayaan to ni Luistro at nung kanyang mga gang members. Inayaan nila tong katawa-tawa na ito na halatang-halata na parang babuyin lang ang Duterte. Hindi para maghanap ng katotohanan. Hindi ko na i-play lahat dito yung naganap kasi mahaba yun. Pero bigyan lang natin ng komentaryo. Sobra pong parang close na close. Pag pinakinggan, para mas close pa si PRRD dito kaysa kay Baste. Kaysa dun sa mga anak niya. Ganun ang dating. Sobra. Meron pa bang close outside the family kay Bongo? Kay PRRD? Sobrang ang layo sa katotohanan. At alam niyo po, hindi ganun po si PRRD. Hindi siya yung alam mo yung magbibigay daw ng pera para pambili ng padadaanin sa bangko, pambili ng motor. Pambihira, kumikita ka na ng malaki kay PRRD, kidnapper ka pa. Kaswapang mo naman sa pera. Alam mo yun, di ba? Kidnapper, pagkakatiwalaan ni PRRD. At kung ikaw ay malaki na kinikita mo kay PRRD, ba't ka pa mangingidnap? Tanga ka lang. Diba? Tapos sa bangko pinapadaan, walang ganun. Hindi nangyayari yun. Diba? Kasi pag sa bangko mo padadaanin, may paper trails.
May money trail. Hindi po gawain yan. At nagugulat din naman ako dito sa Justice Committee, bakit pa nila pinayagan yung ganitong mga pagkikwento, yung ganitong paglalabas ng kwento na walang kabase-basehan. Circus nga yung Justice Committee na yan. Oh, ito pa sila Ruistro. Ridiculous nga, bakit pinayagan? Tanungin nyo lahat ng congressmen, tanungin nyo lahat ng mga nakasama ni Digong na nandyan, maging yung speaker, hindi ganyan yung naging relasyon kay Pangulong Duterte, tapos siya parang anak, parating katabi, parating kasama sa lahat ng usapan. Yun ang Hindi basta-basta nakikipag-close si PRRD. Di ba? kagulat-gulat para sa akin. Pero sir, Pero, di ba nung Mike, panahon ni Nakipaggagawan si Llamas. May mga nagtatanong din siya. O sige, pasok, ikaw na mauna. Banatan mo, Llamas. Digong, sa total denial kasi si Vice President na hindi niya nakilala, hindi niya na-meet yan. Paano yung mga pinakita niyang mga video, mga pictures na magkasama sila? No, paano total yung denial ni Vice President? Alam mo- Hindi niya kilala na kasama yan. Pero kung Yes. may papakita na maraming mga pagsasama sila, medyo pa yun. Puntos yun labang kay Vice President. Ito ang tanong niya. Sinabi daw ni BP Sara, hindi ko kakilala yan at hindi ko nakasama yan. Pero ang punto nitong propagandist na ito, ang dami nilang pictures, ang dami nilang may videos pa raw. Okay? Sige, sasagutin natin yan. Kasi kung tanga siya, hindi niya alam, sagutin natin. Turuan natin. Well, para sa akin kasi, Sek, alam mo, kumampanya si Pinoy. Kami kandidato sa Kongreso. Kandidato ko sa syudad ng Quezon City. Pagka may lumabas na tao, sinabi kaibigan niya ako, kasama niya ako, immediately sasabi ko, hindi ko yan kilala. Tapos maglalabas ng picture, yung pala, nasalubong mo sa kampanya, nasalubong mo sa isang okasyon, nagpa-picture sa'yo. So, hindi siya pwedeng maging batayan na lalo't kami, mga politiko, o lalo kami na nasa forefront ng mga ganyang mga pagkakampanya, pakikisalamuha sa tao. So, ang bigat naman yun. Siguro, ang mabigat kasi sa kwento ni Madriaga, fantastic yung kwento niya. Binigyan siya ng 25 million, pambili ng motor, daang-daang milyon, kinukuha niya, hinahapot niya, pagkatapos yun pala. Dito muna tayo sa sinasabi ni Kong Mike Defensor. Tama, kandidato eh. Hindi lang mga opisyal pati mga politiko na tapos yung mga artista rin, ganyan. Hindi naman nila, sa dami ng nagpapapicture at sa dami ng nagpapa-fansign, si Sara pinagkakaguluhan yan. Nakita ko na po, alam mo, kung walang security si BP Sara, nadumugto. Talagang pinagkakaguluhan. So, normal yun na hindi naman lahat ng may nagpa-picture sa kanya o lahat ng nakasama niya, maaalala niya. Normal po yun. Bigyan ko po kayo halimbawa kasi tanga to si Llamas halata. Ano naman yun? Hindi ko alam paano naging sekretary yan. Pero normal po sa politiko yun na hindi lahat na meron kang picture na. Halimbawa, ako si Mike Defensor. Si Kong Mike. Nakapunta na ako sa bahay niyan. Nakapag-inuman na kami niyan. Nakasama ko na rin yan ng dinner. Na-interview ko pa yan. Ka-text ko pa to si Kong Mike. Pero, baka mamaya, pagtanungin siya, kilala mo ba yan? Si Coach Oli. Baka hindi niya na ako maalala. Yun ang nakikuha niyo yung punto ko. Kasi siyempre, sikat na politiko yan eh. Sino ba naman ako? So siguro nakakasama niya lang ako, nakaka-text. Pero baka mamaya matanong yan, hindi ko siya kilala. Baka hindi ko siya nakasama. Diba? Posible. Posible. Lalong-lalo na ito na nagpa-picture lang. Ang dami ko. Tingnan niyo yung Facebook ko, may picture kami ni Sara. Baka pagtanungin ako niya, hindi niya ako maalala na nagsama kami ni Sara. Anong punto? Sa dami nilang kilala, sa dami naming pag-uusap ni BP Sara,
hindi lahat maaalala niya. Dahil hindi naman ordinaryong tao yan, marami po yang nakakausap. Kaya nga sinabi ko sa'yo si Kong Mai kahit nga ka-text ko, baka hindi niya ako sa dami niyang kausap, naiintindihan po ninyo. Malayo ba sa katotohanan yun? Hindi. Alam ng mga politiko yan. Alam ng mga artista yan. Kaya nagtataka ko ditong sa sekretaryeng to si Lamas, hindi niya alam. Ako, mga sikat na yan. Sobrang dami yan. Sobrang daming nagpapapicture. Sobra po. Natural din nila ako nga minsan hindi naman sa pag-aano, maikwento ko lang. Minsan nga meron pang napikon sa akin kasi nakasama ko, hindi ko maalala. 'Di ba? Na nagpa-picture tapos sa isang long table, magkakasama daw. Kasama ko siyang nag-dinner. Marami naman tao doon. Tapos nung nakita ko, hindi ko siya maalala. 'Di ba? Anong punto po? Hindi ko sinasabing sikat tayo, pero ako nga konti lang, hindi naman gano'n kadami nagpa-picture, minsan nakakalimot pa rin. Yan pang maganyan, 'di ba? Huwag tanga lang. Nag-kidnap siya. Pagkatapos, yung mga ganun, kalaban niya si Harry Roque doon sa pakipaglaban niya sa mga magsasaka at pinakulong siya ni Harry Roque doon sa kidnapping. So, yun yung fantastic sa akin. Maaaring magkakamali kami bilang mga politician. And I would think lahat kami, including Pinoy, including lahat ng mga taong to. Hindi na ibalik sa'yo, including Pinoy. Hindi kasi parang yung tanong Lillamas parang galing sa bobo 'Di ba? Tanong sabaw. Pero yung sasabihin mo totally, hindi mo kilala, which is totoo naman. Kung minsan talaga sasabihin mo, hindi mo alam at may mga picture na ilalabas tungkol sa'yo. Pero yung kwento kasi ni Madriaga, masyado namang, masyadong para ba siyang, kumbaga pamangkin o kasama ng pamilya, yun ang nakakagulat para sa akin. And Pati mga politiko, alam nila kung gaano ka-aloof ang Duterte. 'Di ba? Lalo sa ganyan. Sabi nga ni, ito si Chanco mismo nagsabi, 'di ba? Kaya maraming ayaw maupo si Sara kasi hindi maaareglo. It means, ang Duterte, diretso. Kasi kung hindi maareglo si Sara, ibig sabihin hindi sila yung mga ganitong style. Style to nung magpinsang buhaya. Style yan ng magpinsang na bibigyan ng maleta. bakit pinayagan naman ng Justice Committee yung gano'n na hindi mo na nila pinet o hindi mo nila tinanong talaga paano nangyari ito, paano yung abot sa'yo ng pera, yun ang kagulat-gulat para sa akin. Well, sir, you were speaking from your experience. Sabi nga ninyo, nung kayo nakasama si Digong sa Kongreso, you've only seen him mga once or twice doon sa mababang kapulungan. But I also remember din po, yung mga kwento noon na nung congressman si dating Pangulong Duterte, hindi niya gusto yung trabaho sa Kongreso at medyo tinatamad siya dahil namimiss niya yung trabaho niya bilang alkalde. So baka talagang hindi talaga masyadong aktibo si dating Pangulong Duterte bilang congressman noong panahon yun. Yes, actually I was referring more on dun sa nung presidente siya kasi ang nangyari sa amin noon, I think I saw him once nung nagkaroon ng pagpapalit ng liderato sa Kongreso, tapos may isa pang nangyari na okasyon na speaker si Alan Cayetano. Pagkatapos nung kasi nagka-COVID, so talagang ang hirap harapin o makausap ang presidente. Doon sa kanyang affidavit, lahat na lang ng kwentuhan kasama siya, di ba? Nung kampanya pa lang ni Duterte, nung kampanya na si Inday. Pag pinakinggan nyo yung kwento niya, dalawa lang to Maniniwala kayo sa kanya o hindi. Kasi, doon sa mga sinabi niya, it's either super close siya kay PRRD or super scripted. It's too good to be true. Walang gitna. Extreme po yung kanyang makasinabi. So nasa sa inyo na lang yan. Kung papaniwalaan nyo ang dating Pangulo o paniniwalaan nyo ang accused of kidnapping na sinabi ng pulis mismo na nung panahon niya sila
siya mismo ang leader ng kanilang kidnapping group and isa siya sa most wanted. Tapos yan ang pagkakatiwalaan ni PRRD. Nasa sa inyo na yan. Pinklawan, kung gusto nyong kainin niyang ganyang kwento, total kumakain kayo ng suka, kainin nyo yan. Kung sa tingin ninyo, pula, yung mga naniniwala kay Bongbong, mas paniniwalaan nyo yan kaysa kay PRRD, hindi ko po kayo kailangang i-convince. Pero kung ako tatanungin nyo, it's day and night. Ang layo po. Yung pag-aayos na oto ay alagaan mo yung anak ko, para bang lahat kasama siya, pati yung security, intelligence, ay yung hepe, yun ang kagulat-gulat para sa akin. Eto matanong ko kayo mga lalaki. May mga anak na babae. May anak din akong babae. Katunayan, puro babae. Papaalagaan mo yung babae mong anak sa isang kidnapper. Ako, politiko, dating presidente, may anak akong babae, papaalagaan ko sa kidnapper. Kalokohan yun. Ewan ko sa inyong mga kalalakihan kung gagawin yung paalagaan yung anak ninyo sa dating sa kidnapper. Pero ako, no way. Mhm. Anyway, sir, you had... kakambyo. Ami, go ahead. Hindi, kakambyo ako pagkatapos nyo. Okay. But Dun anyway, sir, sa isa namang ano. your point kanina na fantastic yung mga amounts being brought up by Madriaga. I think everybody's also thinking the same thing, na it has to be established firmly what the amounts were and where they were delivered, and if there is any other evidence along those lines. But on the other hand, sir, siya pa'y pumirma ng bank waiver, bank secrecy waiver. So that may be, I suppose, that may be instrumental in determining at least a big chunk of his allegations. Well, yung bank waiver niya kasi, kanya yun eh. Kidnapper siya, ang dami niyang activities. Kung makikita, kunyari, sa account ni Pangulong Duterte, may inilipat sa account niya, yan, maniniwala pa ako na pwedeng sasabihin niya, may binigay sa kanyang pera. Pero yung, andito, binabasa ko ngayon yung affidavit niya, no? Kagulat-gulat talaga yung mga binabanggit niya na 150,000 cash, 25 million, binili niya yung motor. Pagkatapos na kumukuha sila ng pera, may binanggit siya ng mga 2 in-check na nagbigay daw sa kanya ng pera. Parang hindi, kahit na sinong tanungin mo na involved sa politika o involved sa isang kampanya, yung mga ganong pagbibigayan ng pera, parang hindi mo ipagtitiwala sa ganong tao. More than usual, I would think, kung magbibigay sila ng ganong pera, they would give it directly to the principal. Simple, di ba? Anong punto nung tanong? Pumirma ng waiver. So, ibig sabihin, okay na buksan yung bangko ni Madriaga. Na may pumapasok doon na pera. Diba? So, ibig sabihin, confident siya na meron talagang binibigay si PRRD. Hindi po. Bakit? Normal. Kidnapper yan. May maraming papasok na pera dyan. Diba? At the same time, makikita ba nila na ang pumapasok na pera ay galing sa bank account ni PRRD? Kasi halimbawa, sa account ko, o sa account ninyo na lang, maraming pumapasok na pera, pwede nyo sabihin galing kay PRRD. Diba? Pero ang tanong, galing ba sa account ni PRRD? Madali kasi magsabi. At etong pinakamatindi yung sinasabi ko sa inyo. Kung meron kang kalokohang gagawin, hindi mo padadaanin sa bangko. May iba nga style na nga ngayon eh. Di ba? Siyempre, at tinan yung ginawa ngayon, maleta. Ba't hindi mo padaanin sa bangko ang dali-dali, magdi-deliver ka lang maleta? Pwede mo namang bank to bank lang, tapos ang issue. Kasi nga matitrace. Tanga lang. Ganun katanga si PRRD. Wala pong alam ng mga politiko yan. Alam nila yan. Walang nagbibigay ng bangko.
Katangahan yun. Cash po ang abutan diyan. Meron na nga ngayon, alam niyo kung paano nagkakaroon ng hindi ko po kayo tinuturuan ng kalokohan, pero yan ang naririnig natin. Sa cryptocurrency sila nagbibigay na. Kasi hindi matitrace. Bitcoin, no? Ba't ba iba-ibang usapin po 'yan, no? Ang punto hindi po sa bangko. Katangahan 'yun. Kagulat-gulat yung mga kwento niya. At yun nga, ang daming nagre-react na ang dami mo palang pera, bakit ka pa nangingidnap? At itong si Madriaga, yung background pa nga niya, hindi lang basta-basta kidnapper. Kasama siya sa isa sa pinaka-organisado at mabigat na kapatay ng pulis na sindikato ng kidnapping. Kahit na yung mga CIDG, mga pulis na kilala ko, pagka tinatanong, iba yung pananaw nila tungkol dito kahit naman sigurong convict, ewan ko kung pinangakuha nila yan, papipirma o magsasalita ng mga ganitong bagay na kagulat-gulat. 'Yon ang sinasabi natin. Abangan natin, susubaybayan natin. Hindi ko po tatantanan 'tong Madriaga na ito. Susubaybayan natin ito kasi malalaman natin kung ano ang kapalit nitong testimonya niya. Maybe hindi nila ipapahalata, pero meron yan na kapalit. O next po. Eto po, tingnan natin Naku, matindi. Paano ibinalita ito ng mainstream media? Kanina na-discuss natin yung kanyang paiyak-iyak. Ngayon, tingnan natin kung paano binalita. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Would you like to say something about why you are crying on this part of the affidavit? Bakit ka raw umiiyak? Sabi na star of the night. Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Malungkot lang. Please proceed. Naiyak si Ramil Madriaga. Yun lang ang pinakita nitong media. No, pero kanina pinakita ko sa inyo, ilang ulit isinusubo ni Luistro, umiiyak ka ba? Umiiyak ka ba? Are you crying? Are you crying? Ganon. Ilang beses po? 5, 6, 7. Dito, tinanong lang once tapos edit na. So, hindi ko alam kung sadya. But anyway, yan po ang pagkakabalita. Tingnan po natin. Habang binabasa ang kanyang supplemental affidavit sa pagdinig ng House Justice Committee sa Optics. Asan ang luha? Asan ang luha? Dahil sa inyo ang bit, ipakita mo ang luha. Asaan ang luha? impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Si Madriaga ang nagpakilalang bagman daw ng bise. Ipinasapi na siya ng komite dahil sa dating pahayag na naghatid umano siya ng malaking halaga ng pera sa iba't ibang individual alinsunod sa utos. Ay, wala man lang ako nakitang luha, panay ang punas mo. Ni VP Sara. Nanindigan si Madriaga na nagsisinungaling ang bise sa inihaing reklamong perjury laban sa kanya. Wala raw katotohanan ang sinabi ni VP Sara na hindi sila. Siguro yung ganito, no? Ini-imagine niya. Kailangan ko umiyak. Nasa script to eh. Tapos iisipin niya yung ex niya, iniwan siya. Bakit kaya pala siya naiiyak? Sige, isipin mo yung ex mo, Brad. Baka naman nakakonsensya kasi kidnapper ito eh. Di umano, ha? Magkakilala. Wala po daw kayong relasyong personal at wala po kayong relasyong professional. Ano po yung totoo sa bagay po na ito? Do you deny this particular general statement of the Vice President? Hindi po totoo yun, Madam Chair. Ano po yung pinakabatayan po ninyo para masabi na
hindi po totoo ang sinasabi ng pangalawang Pangulo. Marami pong makakapagpapatunay na mga opisyal sa gobyerno tsaka mga kasama namin sa isip na mayroon kaming mga naging pagpupulong. Bukod pa po dito, mga meeting po sa, lalo na nung eleksyon, na halos kasama ko siya 24 hours, minsan overnight pa, sa isang resort. Kasama ko po din ang mga PSG. Kaya Ayan. Isa pang kalokohan yan, PSG. Wala siya sa listahan ng PSG. Hindi nga siya kilala ng PSG. Hindi nga siya nakikita ng mga PSG. Kasama sa isang resort overnight, 24 hours. Uy, kung 24 hours mong kasama, ang dami mong video. Oo. Yung kalokohan. kilala po niya ako at kilala ko rin po siya. Una raw nakilala ni Madriaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ni dating National Security Advisor at Congressman Roy Logoles. Nang maging Pangulo si Digong, naging parte raw siya ng NSC. Direkta rin siyang empleyado ng dating Pangulo kung saan sumasahod siya ng 100 hanggang 150,000 pesos kada buwan. Ayon kay Madriaga, Sumasahod ka na ng 100 to 150,000 kada buwan, nangingidnap ka. Swapang ka, animal. Nangingidnap ka. Anong gusto mo? Sa hirap ng Pilipinas, kumita ka ng, ay naku, ewan ko sa iyo. Magagawa ka pa ng krimen. 2018 nang ipakilala Huwag mong ipakita yung picture kasi mas marami kaming picture ni Sara. Hindi ibig sabihin close kami. sa kanya Kumari mo rin, kumari mo. ng dating Pangulo si VP Sara kung saan pinag-usapan ang muling pagtakbo noon ng bise bilang mayor ng Davao City. During this meeting, PRRD introduced me to Sara and told me, Ram, ikaw na bahala kay Inday. Since then, I've frequently met and discussed with Hindi ganun katanga si PRRD. Pagkakatiwala niya sa isang kidnapper yung anak niyang babae. Tanga ka ba? VP Sara, then Mayor Sara, regarding various matters. However, she gave me strict instructions that all conversations should be done as much as possible by call and minimize text messages. Ayon kay Madriaga, si Di sana. So, minimize daw yung call at saka text. Ay, i-minimize daw yung text sa call na lang. Di sana na-record mo. Di ba? Asan ang record mo? Oh, makikita naman yan na maraming tawag sa'yo si Sara eh. Oh, at saka kung talagang ganyan, nagre-record ka. Oh, wala ka lang mapakitang ebidensya. ayon kay Madriaga, si VP Sara ang paboritong anak ng dating Pangulo. PRRD wanted Sara, VP Sara, in politics instead of Paulo Duterte Pulong and Sebastian Duterte Baste, who he characterized as baliw and bading. Ayun. So, eto ha, characterize niya, hindi ni PRRD, eto yon na si Pulong ay baliw at si Baste bading. Nakikita na natin yung linyahan. Ha? Nakikita natin na ito ay wala ng koneksyon kay BP Sara. 'Di ba? Ito ay sisirain lang talaga ang Duterte. Nakikita na natin eh. Si Pulong baliw. Si Baste bading. Kaya kita nyo, tinawag na di umano na supot ito si Baste. So doon sisiguraduhin ko po sa inyo, hindi bading si Baste. Parehas kami ng weakness noon. Ako rin na pagkamalang bading. Pero yung mga nakakakilala sa akin at mga nakakakilala kay Baste, alam nila ang weakness namin. So, yung tunay nakakilala, alam na hindi kami bading. Tanga ka lang. Wag nga tayong Respectively. Binigyan daw si Madriaga ng 25 million pesos ng dating Pangulo para mamili ng mga motorsiklo na magagamit ng bise. Akala ko wala siyang pera. Madami po. Marami siyang pera. Opo. Inutusan si Di ba? Ano na connection nun? Di ba? Lahat ididikit. Sisirain lang. Alam mo ang purpose nito? Babuyin lang si BP Sara. Kasi pagdating sa Senado, ito nga sinabi ni Lebiste, hindi mananalo ang impeachment. So,
papatagalin nila dyan sa Congress para babuin lang ang Duterte. At baka sakaling mawala ng tiwala ang taong bayan. Sorry po, hindi mangyayari yan. Hanggat magnanakaw yung magpinsan. Halatang halata, no? Eto po. Namumroblema na ang Pilipinas sa pagtaas ng presyo ng langis. Sa pagbaba ng halaga ng piso. Sa taas ng presyo ng bilihin, lalong-lalo ng mga pagkain. Tapusin nyo na yan. Ipasa nyo na sa Senado. Luistro at yung gang mo, siguro naman natuwa na sa inyo si Tambaluslos. Okay na, nagawa nyo na yung party nyo. Okay na, happy na kayo? Pasa nyo na sa Senado. Total, pagdating naman sa Senado at matutuloy yung impeachment, makakapagtanong pa rin naman kayo. Kayo naman ang hahawak ng kaso na yan eh. Di ba? So, kung talagang kayo para sa taong bayan lang, wag na kayong epal. Ang e-epal ninyo eh. Di ba? Kitang-kita. Halatang-halata ang motibo ninyo. Kung kayo'y para sa taong bayan, pasa nyo na sa Senado, trabahuin nyo na kasi inaayos, nilibiste yung patungkol sa BAT. Yung tungkol sa BAT ang i-discuss ninyo dahil yan ay may direktang epekto sa pagbaba ng gasolina. At pag bumaba ang gasolina, bababa ang bilihin. Yan na po ang asikasuhin ninyo. Huwag yung pag-iepal ninyo, huwag yung inyong TV time, yung inyong grandstanding, pasa nyo na sa Senado nang bumaba na ang presyo ng bilihin. Pwede ba magtrabaho naman kayong mga animal? Nang may pakinabang naman kayo dyan? Kayo lang ang nakikinabang eh. Ilang envelope ba natanggap ninyo? Madriaga ng mag-ama para bumuo ng grupo na susuporta sa kandidatura noon ni VP Sara bilang Pangulo sa 2022 elections. Dito nabuo ang isip o Inday Sara is my president. Bilang patunay, pinakita pa ni Madriaga sa kamera ang mga litrato ng grupo sa pag-iikot sa bansa, kabilang ang virtual meetings kasama ang bise. Sa isa sa mga online meeting, kita pa raw ang regalong painting ni Madriaga sa background ni VP Sara. May video rin kung saan may hawak na bandila si VP Sara at tinawag na Sir Ram si Madriaga. Ito po yung pagdating ni VP Sara sa Matnog. Nandun po ako sa loob ng sasakyan ko sa Land Cruiser. Tapos, hinahanap niya po ako dahil wala po ako eh. Sino po yung Sir Ram na tinatawag niya? Ako po, Your Honor. Ako po, Madam Chair. Kayo po. May pa-video greeting din daw si VP Sara noong birthday ni Madriaga. Ito yung sinasabi. Kung magkakilala kayo, magka-close kayo, magpapa-birthday greetings ka, tanga. Yan yung sinabi ni Attorney Panelo, di ba? Hindi po ganyan. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Ayon kay Madriaga, nakumbinsi ni Pangulong Bongbong Marcos at Senator Amy si dating Pangulong Duterte na tumakbo na lang na vice-presidente si VP Sara noong 2022. Nang manalong bise, inimbitahan pa nga raw ni VP Sara si Madriaga na dumalo sa kanyang inaugurasyon sa Davao City. Si Madriaga rin daw ang tumulong bumuo ng Vice Presidential Security and Protection Group o VP-SPG. Dito niya inirekomenda si Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante Lachica. Nakatrabaho ni Madriaga ang dalawa sa umunoy paghahatid ng malalaking pera para sa iba't ibang mga tao base sa utos ni VP Sara. May mga ihahatid daw sila sa 3 lugar, sa San Pablo, Night Trip o sa Nomo Basho at sa Maghahatid kayo ng pera. Di dapat may picture ka. Yung mga Marines, ang daming picture ng mga hinatid nilang pera eh. Ikaw? Office of the Ombudsman. Pinapunta raw ni Nolasco si Madriaga sa DepEd Central Office. Dito niya nakita si Ano yan? Picture ng kotse. Lachica at DepEd Special Disbursing Officer Gina Acosta.
4 na duffel bag na may tig 30 hanggang 35 million pesos daw ang laman ng mga ito. Pinakuha pa nga raw si Madriaga ng parte niya, kaya kumuha siya ng 1 milyong piso sa bag. Dito na sinabi ni Madriaga kung sino ang nakatanggap ng pera. Binunyag din niyang mas maiksi pa sa 11 araw nang maubo. Ridiculous, no? Alam nyo, bakit sa dami ng pagkakatiwalaan ikaw pa? At bakit ka kailangan bigyan ng ganong kalaking pera? Yung mga Marines, mali-mali ang dinideliver ni hindi nabibigyan ng pera. Ikaw, nag-deliver ka lang ng kakapiranggot, binigyan ka ng 1 milyon. Sinong loko-lokong maniniwala sa ganun? At alam to, ha? Alam to ng media. Alam to ng mga vloggers. Alam to ng mga politiko. Itong sasabihin kong to. Hindi po nagbibigay si PRRD ng ganyan. Hindi po nagbibigay ang Duterte. Alam nila yan. Huwag tayong maglokohan. Ang 125 million pesos na confidential funds ng BISE noong 2022. Previously and upon direct instruction sa PRRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires or Tony Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. A few years later, I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Nax! Hindi dumalo si VP Sara sa pagdinig at hindi rin naman siya required pumunta. Ayon kay Chairperson Jervy Luistro, 4 na petisyon na ang inihain para ipatigil ang impeachment proceedings. Nilinaw din niyang hindi inaagaw ng Kamara ang kapangyarihan ng Senado kung guilty o hindi guilty ang opisyal. Clarificatory hearing lamang ang pagdinig nila habang ang Senado ang maglilitis. Nagbabalita mula sa Ay, nako. Yung pinaka-topic ngayong buong araw na ito, si Madriaga at si Luistro. Parang may naaalala ko. Parang si De Lima at saka sino yun? Oo, si Junel. Pero ito, dito muna tayo. Iba yon, iba-ibang story yung kung ano-ano pumapasok sa utak mo, Coach Oli. Madriaga and Luistro, pasok. Facebook post dated September 29, 2021 is here to attach. May I know what's happening to you, Mr. Madriaga? You seem to be crying. Ayan. Nagtatanong po, ang napakalinis na chairman, na kongresista, si Luistro. You seem to be crying. Number 1, bilangin natin kung ilang beses niyang isinubo. Isubo mo. Isubo mo yung saba. Sinubo niya yung pag-iyak-iyak nito ni Madriaga. 1. Are you crying? Pangalawa. I just remember one moment. Are you crying? Pangatlo, sabihin mo na kasing umiiyak ka. Sabihin mo, what's my name? Parang ganon. Mapalo-palo pa. Say my name, parang ganon. Are you crying? Sabihin mo na. 3. I just... You are nearly crying. Ayun, pangapa. Luistro, pinaiiyak mo. Kasi parang siguro napapunas. Tapos si Luistro, ay, umiiyak ka ba? Papa! Umiiyak ka ba? 4 na. May I just put it on record that while reading these portions of the affidavit, the resource person, Ramil Madriaga, is breaking into tears. Can we go back? Pang-5, hindi niya lang diniretsong crying pero tears. Ano ba yung lumuluha? Di umiiyak, 5. Gusto pang ilagay ni Luistro
in record. To put in record, pambira. Halatang halata. Ha? Pinaiyak mo, Luistro. Hindi ko ako tatanungin kung opinion ko lang. Pinaiyak mo. Napapunas lang, inulit-ulit mo. Halimbawa, sabihin mo sa akin, ako nandiyan dyan. Nakakulong ako for kidnapping. Tapos sasabihin mo sa akin, are you crying? Kahit hindi. Sasabihin ko, yes, I am. Kahit sabihin mo, ay, ikaw pumatay kay Jose Rizal? Yes, I am. Pinapatay ba ni PRRD si Jose Rizal? Pinapatay ba? 5 beses. Oo na. Oo. Scripted na scripted. No, kaya ako tatanungin, scripted to. Hindi ako tatanungin kita, Madriaga, iyakin ka bang tunay? Pinaiyak ka ng babae. Dapat sinabi mo, say my name. may ganun. Pambihirang kongresista. Pinaiyak. Si Madriaga. At eto matindi. Gusto pang ilagay sa record. Samantalang, yung sinasabi nitong Congressman Marcoleta, kaibigan nating mas di hamak, mas maayos dito, pinabura sa record. So, kikita nyo walang balanse. Paano ka mag-iimbestiga kayong chairman, yung pinaggagawa nyo kay Madriaga? Sinong loko-loko maniniwala ngayon kay Madriaga? Yung iyak niya, pinalagay nyo sa record. Yung kay Marcoleta, pinaburuan niya sa record. Tapos sasabihin nyo, hindi kayo bias. Animal. Animal lang magsasabi noon. Kitang-kita, pinaulit-ulit mo. Are you crying? Are you crying? What are you? Tinanong pa, ito. Tingnan natin. Saang banda ka napaiyak? Ano yung binabasa mo? Pambira, lokohang tunay ito. Sige, saan ka napaiyak? Hindi, ano ibig sabihin nun? Isinusubo. Hoy! Huwag kang bibitaw sa script. Sinabi nang are you crying? Saan ka banda umiyak? Sunod. Pasok, script. To where you feel where you felt frustrated. Ay, ako may tanong sa inyo, May tanong lang. Tanong lang to, wala tayong malis. Kung kayo mga kababaihan, tanong lang. Merong inakusahan ang inyong asawa ng rape. Anong gagawin ninyo? Hindi, nagtatanong lang tayo. A, sasabunutan mo. B, itatago mo. C, hihiwalayan mo. Sige, anong doon sa mga sinabi ko? Gagawin nyo kung meron kayong naakusahan na asawang rapist. Naisip ko lang. Sige, pasok. Tuloy natin. Saan banda ka? Napaiyak. Luistro. Madriaga. Alam mo na, ikaw na nababanggit. Star ka kasi. Star to si Luistro. And you're nearly crying. Which part of your affidavit? Pang-anim na ata yun. Tama ba? Pang-anim na? Crying. Crying ka, Madriaga. Crying. David is that. Can we go back to that? Number 46 po, Madam Chair. Number 46. Let's go back to number 46. Bibigyan pa ng kape. Nervyusin ka. Siguro yun ang sinasabi ng waiter. Eto kape, magkape ka ng nervyusin ka sa ginagawa mo, nakakahiya. Okay. Ano yung Annex E46? Ano yung binabasa mong napaiyak ka? You may read from 46, Mr. Madriaga. On the same day, I posted the screenshot of our video conference on my Facebook account with the caption just telling her I cannot vote intelligently without her name on the ballot. Neither can go out and vote wisely unless the name Inday Sara Duterte Carpio appears as a candidate in the 2022 presidential race. Yun, laya ka na.
laya ka na, nakana mo, nasundan mo yung script, napaiyak ka ni Luis Tro. Saan siya napaiyak? Ano mo pinapalabas nila dito? Eto, si Madriaga ay concern kay Sara nung simula. So, reliable witness siya. Bakit? Kasi ang sinasabi niya dito, hindi siya makaboto nung 2022 ng maayos kung hindi tatakbo si Sara as president. Nagigets nyo? So, concern. Talagang close kami ni Sara. Pinabantayan ka ni PRRD sa akin. Concern siya sa'yo, nangyayari sa'yo. Kaya lang ngayon, napapaiyak siya kasi kailangan niya nang sabihin yung totoo. At ang balita ko, si Trillanes, ipatatawag. Iiyak din. Would you like 47. to say something? Oh, meron kang gustong sabihin, sabihin mo na, huwag kang lumayo sa script. Oh, sabihin mo na, isinusubo na sa'yo ang kanyang ni Luis Tro, ang kanyang sinasabi sa'yo, sinusubo na niya. About why you are crying on this part of the affidavit? Hindi naman, malungkot lang po. Malungkot. Okay, please proceed. Malungkot, put that in record. Siguro, pag umihito, put in record. Oh, pag nagsalita yung mga hindi naniniwala kay Madriaga, alisin sa record. Ano? Pasok! Magaling. Ay, nang dahil dyan, may maleta ka. Kayo dyan, enjoy kayo until 2028. Pag kaupo ni BP Sara sa 2028, Madam Chair, can we allow the witness to please... Honorable Dumogan. Thank you, Madam Chair. Can we allow the witness to please get his Yes. composure before he will continue? Yes, we are temporarily suspending to give time to Mr. Madriaga to console himself. naks. Binigyan pa ng panahon si Madriaga kasi ang sama-sama ng loob niya. Affected siya talaga dahil close siya sa mga Duterte. Bigyan ng maleta to. May I proceed, Madam Chair? Are you Yun, yung isa naman papasok. Isa. Itong mga party list. Di. Buwagin nyo na yung mga party list na yan. ready? Opo, Madam Chair. Okay, you may proceed, Mr. Madriaga. Previously and upon direct instructions of PRD, Sara, I've also delivered money to Ombudsman Samuel Martires Rotoni Ryan, which I usually place inside an open trunk of a designated car. Number 73. Iyak. Hoy, umiyak ka pa. Umiyak ka pa. Humingi ka ng tissue. After completing the last delivery, we left the Ombudsman compound aboard my blue Toyota FJ Cruiser. A few years later, Ay, sana all may FJ Cruiser. I read from several media reports that 125 million OBP confidential funds in 2022 were reportedly utilized in just 11 days. This is wrong because I personally disposed the money in less than 24 hours. Nako, so hindi na 11 days. 24 hours na. Iyak pa, iyak pa. Sara attempt to visit me at Annex 2 BJMP Camp Bagong Diwa. Iyakan mo, iyakan mo. Iyakan mo.
Walang circus! Bongbong Marcos, eto masasabi ko, ang baboy ng gobyerno mo. Ginawa niyong circus. You can drink some water, Mr. Yes. Madriaga. Yes, Drink some water. Bigyan mo ng saging, Luis Tro. Ang baboy ng gobyerno ni Bongbong Marcos, no? Isipin ninyo, ang laki ng problema natin sa gasolina, sa langis, sa pagtaas ng presyo, sa grabing nakawan, sa flood control, pagbagsak ng piso, ba? Ang dollar to peso, ang baba na ng piso, bumagsak na. So, ang dami nating problema. Yung inflation rate, alam nyo, malaki epekto niyang inflation. Kala nyo hindi nyo nararamdaman yan. Yung pera nyo paliit ng paliit ang value. Diba? Ang laki po ng tama niyan sa ordinaryong mamamayan, sa ordinaryong taong bayan. Kasi yung sahod nila parehas pa lang. Tapos, lumiliit yung value ng pera. Yan po ang kinaharap natin. Emergency po iyan. Hindi ko po kayo tinatakot. Alam ko ramdam nyo ang laki ng problema ng bansang Pilipinas. Tapos, ang ginagawa ng gobyerno natin, puro kababuyan. Ang ginagawa ng gobyerno natin, impeachment kay BP Sara. Ang inaasikaso yung confidential funds, hindi kayo patas. Magkano confidential funds na pinag-uusapan nyo kay Sara? 125 million? Magkano ang confidential funds ni Bongbong Marcos? Inimpeach si Marcos, hindi nyo pinalusot sa kamara. Mga swapang kayo, mga magnanakaw kayo, di umano. Yan ang sinabi ng mga Marines, mga magnanakaw kayo. Ang bababoy ninyo. Nangangamatay na ang mga Pilipino dahil sa baha. Wala ng gasolina, hindi makabiyahe. Ang inaatupag ninyo, jumping jacks. Naratibo, optics, pa-jogging-jogging kayo, mga animal. Ang bababoy ninyo. Ang laki ng problema natin, oh. Alin dyan sa mga nangyayari ngayon for the last 2 days ang makakatulong sa ekonomiya ng bansang Pilipinas? Gusto nyo matuwa yung mga Pilipino sa inyo? Alin dyan ang makakatulong sa pagbaba ng gasolina? Alin dyan ang makakatulong na hindi magutom ang mga Pilipino? Jumping jack pa kayo, animal? Gipitin nyo si Sara? Kasi kung ang habol ninyo, habulin ng korupsyon, pambihira, bilyon ang naubos sa ghost projects. Huwag kayong tanga, alam nyo lahat yan. Tapos inaasikaso nyo ito, bilyon po ang confidential funds ni Bongbong Marcos. Hindi nyo magalaw. Ang bababoy ninyo, mga animal kayo. Kaya ako naniniwala walang patutunguhan dito sa kamera. Etong kamera, naknuka ng baboy. Kasi kayo, alam nyo, sinabi yan ni Lebiste, from the Congress. Congressman sinabi, more than 50% sa inyo nakakatanggap ng maleta. Kaya ganyan kayo. Diba? Pambira to mga to. Tapos, alam ko yung style nito. Alam mo style nyo? You will touch the heart of the Filipino. You will touch the emotion.
ng Pilipino. Kaya to paiyak-iyak tong animal na ito. Kidnapper po yan, ha? Kaya nga nakakulong eh. Oh, sasabihin hindi pa naman convicted. Sige, hindi pa convicted. Pambihira yan ang pagkakatiwalaan ni PRRD. May kidnapping. Huwag nyo nga kaming niloloko. Tsaka ba't yan ang inaatupag ninyo? Kaya walang patutunguhan eh. Kasi itong kamera, ako sa akin dapat buwagin na itong kamera eh. Hindi nakakatulong. Huh? Ang hinahabol nyo, hawakan yung emosyon ng Pilipino diyan sa paiyak-iyak nyo. Tandaan nyo to. Hindi nyo matatouch ang emosyon ng isang tao pagkagutom. Ulitin ko yan. Kahit anong emosyon nyong gawin dyan, dahil gutom ang mga Pilipino, hindi epektibo yan, huwag kayong tanga. Kung inaayos nyo trabaho nyo, may pakinabang kayo dyan. Sinasayang nyo ang mga pasahod sa inyo. Ito po, next, tingnan natin. So, eto, ha? Eto, ang chairman. Eto, ang congresswoman. Eto, ha? Ang kamera. Habang tayo nagkakaproblema sa pagtaas ng langis, nagugutom na mga Pilipino, pagtaas ng presyo. Eto, ang ginagawa pa. At gaya ng sabi ng mga kabataan, hawak natin ang beat. Hawak natin ang beat. Hindi bagay. Hindi bagay, Luis Tro. Huwag ka magpakagengging. Huwag ka mag-asta ng ganyan. Para kang matrona. Please lang. Nagmumukha kang matrona sa mga alam mo, hindi ko ini-insult, hindi ito ad hominem. Kaya lang kasi, alam mo na kumukuha ng atensyon eh. Gets nyo? Kinukuha lang nitong babaeng to, yung, alam mo, yan ang ibabalita eh. So, sikat siya. Diba? Kumukuha ng TV time. Sinusundan nyo, hawak ko ang beat. Hawak ko. Hayaan mo na sa mga bata yun. Hindi ko po sinasabi na kung ikaw ay may edad, ay wala ka ng karapat. Ay, hindi doon. Halimbawa, marami namang may maedad eh. Hindi naman ganyan. Diba? O, sige. I-mute ko lang kasi may tutuloy ko ha. I-mute ko lang. Kasi, maka-copyright tayo ha. Pero tuloy natin yung video. Oy! 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 Oh, di ba nakakasuka ka? Ating! Oy! 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 Pambira. Teka muna. Kung nanay nyo ito, pambira, anong gagawin nyo? Kung asawa ko yan, gagaganyan, mangre-rape, ay. Hawak ko ang beat. Minute ko lang, minute. Ulitin natin, ha? Natin ang beat. Hawak niya ang beat. Kanta natin. Hawak ko ang beat. 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 Hawak. Ang pangit pala ng Crocs pag sumasayaw. Naku. Nagulo tuloy yung aking Ang bira, Nananawagan ako sa mga pinklawan. Bakit naman pinklawan? Taas ang kamay ang mga nasuka. Sino sa inyo dyan ang mga nasuka? Kainin nyo.
Oh, mga pinklawan, kainin niyo yung mga sinuka. Total kain suka kayo, eh. Pinklawan, pasok! Ay naku, eto ang star of the night. Dito natin binababoy ang Hindi siya yung baboy, binababoy niyo sa mga ganyang style. Ang laki-laki ng problema natin. Ang issue mo, hawak ko ang beat. 'Di ba? Ako tanong ko sa inyo, ito'y tanong lang. Since star of the night to si Luistro, magkano kaya kinita nito? Nagtatanong lang tayo, Kasi kahit si Tiangco sinabi niya, 'di ba? Yung may mga pumirma, may bonus. Binigyan. Kakampi ng administrasyon 'yun. O anong sinabi nung mga ex-Marines? Oh, 'pag kada hearing nagbibigay sila ng envelope. 'Di ba? Kada hearing. Si De Lima nga nabigyan. Yung iba, doble pa raw ang binibigay na envelope. Siguro depende sa binitawan. Ay, maganda, binitawan niya ng asar. Sinigawan si PRRD. Bigyan mo doble. Hindi natin alam. Pero kung susundan natin yung mga sinasabi ni Tiangco at sinasabi nitong si mga ex-Marines. At susundan din natin yung sinabi ni Congressman Lebiste na marami dyan nakakatanggap. Sa tingin ninyo, magkano ang tinanggap ng babaeng ito? Ito na lang, baguhin ko kayo. Kung sakali lang nagtatanong lang naman. Kung dyan sa hearing na yan, mamimigay si Tambaluslos, yung hari ng buhaya sa Congress. Ito parang reyna ng buhaya, di ba? Pinuri-puri nito. Walang ayuda kung walang tambaluslos. Walang AX kung walang tambaluslos. Di ba? Puri-puri nito si Tambaluslos. Just in case lang. Isipin lang natin. Kung mamumudmud ng pera at alam naman natin ayaw ni si Tambaluslos, si Sara. At pinag-hearing nitong impeachment, sino sa kanila ang malaking matatanggap? Ako, iisipin ko, etong babaeng to. Iyan ang malaking natanggap. Hindi po pwedeng hindi malaki tinanggap niyan. Di ba? Ano pa? Ano pa? Of course, siya ang star of the night. Siyang nagpaiyak-iyak. Gusto niyo pa ba? Pasayawin pa ulit natin? Gusto pasayawin natin ulit to si Luistro? Wag na. Baka maubos yung kinain nyo, sinukan nyo. Ay, pasintabi dun sa mga ito may papakita ako sa inyo, Tingnan po natin. At tingnan po natin kasi may sinabi po yung star of the night kanina. Si Luistro. Star for all season na si Luistro. Kasi ang sabi niya, kung walang itinatago si BP Sara, dapat magpakita. Di sinagot siya ngayon. Nito sino ba ito? Etong si Guanzon. Basahin po natin. Sinabi ni Luistro, kung walang kasalanan si BP Sara, dapat magpakita. Pero itinago niya dati. Mas malala yun, rape. Anong punto ni Guanzon dito, Attorney Guanzon? Nagsasalita ito, nakala mo napakalinis nitong si Luistro na kung wala kang tinatago, dapat magpakita ka. Teka muna. Ito na po sila. Ito ang problema ng mga amuyong ni Bongbong Marcos. Ito ang mga problema ng mga amuyong ni Tambaluslos. Double standard. Bakit yung asawa mo? May kaso ng rape. Bakit mo itinago? Ikaw nagsabi mismo nun. Itinago mo. Baka sasabihin mo, kasi nasa batas naman na pwede naman yung hindi ko alam.
Kayo ng mga abogado mag-usapan dyan. Pero, wag mo rin pilitin si Sara. Kasi pwede naman yung abogado lang niya ang nandoon. Kasi alam mo, ang gusto nyo kasi babuyin si Sara. Babuyin nyo lang para bumaba ang kanyang ratings, ang trust rating ng Pilipino. Tandaan nyo po ito. Hindi po bababa ang trust rating ni Sara hanggang patuloy na nagnanakaw yang amo mong si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Kahit anong paninira nyo kay Sara, alam ng mga Pilipino yang magpinsan magnanakaw. Nagigets nyo? Kahit na ibintang ninyo kay PRRD na siya ang pumatay kay Jose Rizal at kalahati ng Pilipinas ninakaw niya, hindi na mababago ang pagtingin ng Pilipino sa Duterte kasi galit sila doon sa magpinsang nagnanakaw na nagpapahirap ngayon. So kahit maalis nyo si Sara, meron pa ring papalit na iba. Hindi magugustuhan yang magpinsan ninyo. Naiintindihan? So, eto po ang usapin dito. Huwag kang magmalinis, Luistro. Hindi natin alam kung asa na yung status ng asawa mo, kung convicted na ba siya o nakasampa pa rin. O ang punto po dito, wala kang karapatan magsalita na kung walang tinatago, magpakita. Ikaw nga, itinago mo yung asawa mo. Hindi, ako eto, kung totoo lang, kung totoo nang rape yung asawa mo, hindi ba nakakadiri yun? Asawa. Well, anyway, hayaan natin ng husgado mag-desisyon nun. Hindi natin alam kung talaga bang nag-rape o napagbintangan lang. Diba? Ang punto, maghunos daily ka, Luistro. Medyo napaghahalataan ka no? Na gustong-gusto mo na mapuna ni Tambaluslos. Okay po, ako nagpapaalala lang sana po ay wag niyong kalimutan i-like po itong video na ito. At humihingi po ako ng suporta sa inyo. Libre naman po yan, wala pong bayad. Mag-subscribe po kayo sa channel na Coach Oli News. Kung gusto niyo yung mga totoong balita, subscribe po kayo. Nang sa ganon, tuwing ako ay may bagong video, mapapanood nyo po agad. Maraming salamat po sa patuloy na mga sumusuportang ating mga kababayan, and God bless po.